Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Update muna tayo kay Bagyong Ramil. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo kaninang umaga, habang 7 naman ang nasawi sa hagupit ng bagyo. Huling namataan ng bagyo kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Gumagalaw ito hilagang kanluran ng West Philippine Sea. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portions ng Pangasinan, Abra at sa western portion ng Benguet. Sa tala ng NDRRMC, umabot na sa halos 38,000 pamilya ang apektado ng bagyo o katumbas ng 133,000 katao. 7 ang naitalang nasawi, 1 nasaktan habang 2 naman ang nawawala. Nakataas ngayon ang state of calamity sa Roxas City, Capiz dahil sa pinsalang dala ni Bagyong Ramil. Agad naman nagpaabot ng family food packs ang DSWD sa mga residenteng apektado ng bagyo. Sa kabuuan, 2.3 million ang halaga ng food items ang naipaabot na tulong sa mga binaha sa Western Visayas dahil kay Bagyong Ramil. Naglabas din ng executive order ang lokal na pamahalaan na suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan mula ngayong araw hanggang October 22 dahil sa pagbabaha na dala ng bagyo. Matapos magbitiw ng isang DPWH Undersecretary na inakusahang may koneksyon sa mga kontraktor, nagtalaga na si Secretary Vince Dizon ng papalit sa kanya. Bahagi raw ito ng kanyang pagpupursigi na magtalaga ng mga matatapat na lingkod bayan para ayusin ang sistema sa DPWH. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillia. Itinalaga ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon si Lara Maris Esquibil bilang bagong officer in charge undersecretary para sa Convergence and Technical Services Department ng Kagawaran. Ang 36 na taong gulang na engineer ay namumuno sa Bureau of Design ng DPWH at kabilang sa unang batch ng Cadet Engineering Program ng ahensya. Ayon kay Dizon, bagamat mas nakakabata sa Esquibil sa ilang department head sa DPWH, standout ang kanyang performance sa Kagawaran. Dahilan bakit siya inirekomenda ni former DPWH Secretary Babe Singson. I had a very long conversation with Director Lara. No, syempre, natatakot siya. No, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa intriga, dahil sa paninira na sabi ko sa kanya, huwag kang mag-aalala. Basta gawin mo lang ang tama, gawin mo ang nararapat, keep your integrity, and you will be okay. And we will always be behind you. Pinalitan niya si Ari Perez na nagbitiw sa pwesto noong Biyernes dahil sa akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may connection siya umano sa mga kontraktor. Agad siyang naghain ng irrevocable resignation para hindi mapolitika ang DPWH. Ayon kay Dizon, hindi natatapos ang problema sa DPWH sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal, lalo't sistema ang problema nito. Appointing one person does not solve a problem. Because the problem is a systemic problem. So ang kailangan, tama, mag-umpisa tayo sa tao, maglagay tayo ng mga honest, hardworking, may integridad. Pero putting someone there does not solve the problem. We have to change the system. We have to fix the system. Hinikayat din ni Dizon ang mga regular at job order employees ng DPWH na mag-apply sa mahigit 1,993 plantilla o permanenteng posisyon na kasalukuyang bakante sa iba-ibang DPWH offices sa bansa. I want to tell you that ang priority natin para punuan ang mga iba't ibang posisyon na ito ay sa loob ng DPWH. Gusto ko pong mag-promote at mag-angat. Unang-una, iangat muna natin ang mga deserving, honest, hardworking people already in DPWH. Kasama na po ang mga job order employees natin ngayon.
Samantala, sa kanyang unang araw bilang OIC Undersecretary, isasama ni Dizon si Esquibil sa inspeksyon sa gumuhong Bukidnon, Davao City Road. Ayon sa pamahalaang bayan ng Quezon sa Bukidnon, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap sa mag-asawang sakay ng isang multicab na nahulog matapos gumuho ang lupa sa nasabing kalsada noong October 18. Magde-deploy na rin ng K9 unit sa lugar para mabilis nang mahanap ang dalawa na pinaniniwala ang natabunan ng lupa. Ayon sa pagtataya ng Municipal Public Safety Office, humigit kumulang 100 meters ang haba ng gumuho ng bahagi ng kalsada at ang lalim ng landslide ay umaabot din ng 100 meters. Tinatayang nasa 400 meters ang kabuuang lawak ng gumuhong kalsada. Samantala, tinutulan ng Malacanang ang panukalang buwagi ng DPWH sa gitna ng mga alegasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pabor si Pangulong Bongbong Marcos na buwagin ang buong ahensya dahil may career officials pa rin sa DPWH na matitino. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Madali naman pong malaman kung sino-sino ito at sa tulong na rin po ni Secretary Vince, matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. At sa iba pang mabibilis na balita, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan bukas. Pickup driver na nambugbog sa matandang bus driver sa Cavite, suspendido ang lisensya. At kung may go bag, may everyday carry kit din. Ano nga ba ang dapat laman nito? Alamin